Hello! Nakikipag-ugnayan System, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng organisasyon ng mas malapit. Titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon Microalgo Inc., ticker, LEIO. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Hulyo 31, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets, kumpanya Microalgo Inc. na bibilang sa subkategory. 34 na kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 2.5 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 3.3 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw, sa loob ng balangkas ng buong merkado sa pangkalahatan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa 2.5 na rating para sa kumpanya Microalgo Inc. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Microalgo Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Microalgo Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 79.2%. 57.6% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng organisasyon Microalgo Inc. nagkakahalaga ng $0.11 bilyon. Na may market capitalization na $4,453 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1,500 milyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay $91 bilyon. Pagkumpara sa shares ng stock exchange at balance sheet capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Microalgo Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.002%. Ang halaga ng libro ay 0%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, -1 puntos. Walang utang ang kumpanyang sinusuri. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 20.6. Ang average para sa subkategory ay 60.4. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $5 milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.5. Ang average sa subkategory ay 29.3. Pagsusuri ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay $80 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, -1 punto. Ang marginality ay 7.1%, na ang average para sa subkategory ay 48.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.14%. Ito ay 7,600% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay $1,256,000. At sa subkategory ay mayroong $79,173,000.
Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay $60,000. Average sa subkategory, $1,643,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay $866,000. Sa subkategory na $3,382,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyong ibinebenta ay 4.7% na may average para sa subkategory na 1%. Tagapagpahiwatig 14 na nagpapakita ng antas na 28% para sa kumpanya Microalgo Inc. Sa subkategory, ang ROCE level, 14 na, ay humigit kumulang 74%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $8.8. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay hindi alam. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga mahalagang papel ng kumpanya Microalgo Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng Stock Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa $8.7 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil ang kumpanya ay may medyo magandang rating at paggalaw ng presyo. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 56.83. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.4. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Agosto 30, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker ni YAE ay magiging isang balancing order para ibenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay mai-publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.